Pa-share naman po mga Lodi. Heto na po ang 5 na unang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo, kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na po ang una na si J. Zumo Jr., Lodi Domingo Duaso, Lodi Rolando Loreto, Lodi Alex Pimentel, Lodi MJ Makaindig, Lodi 00VW228, Lodi Kim Brian Guntan, Lodi John Andrew Eva, Lodi Romeo Espirito, Lodi Rico Yarn. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-44 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang bandera sa labas ng bahay inuman ni Baek Pyo, marahang iwinawagayway ng hangin na tila ba nagbabantay sa bawat panauhing dumarating. Humawak ito sa lamesa habang sinasabi na maganda ang lugar na nakuha mo. Nakangising sinabi pa nito kay Baek Pyo na nabalitaan ko na nagbukas ka ng tavern, habang dumadaan ako, kaya nagpa siya akong dumaan. Kahit na umalis ka na sa alyansa, pakiramdam ko ay dapat kitang makita man lang kahit isang beses matapos ang lahat ng ginawa mo. Sumagot sa kanya si Baek Pyo na naintindihan ko. Kung ganoon, dapat akong magpasalamat sa pagpunta mo rito. At pagkatapos, dahan-dahan itong umupo sa harap ng lamesa, Worry ay sinasadya ang bawat galaw upang hindi makalikha ng kahit munting ingay. At pagkaupo nito, agad niyang sinabi, bigyan mo kami ng alak. Agad na tumugon sa kanya si Baek Pyo habang yumuko ang ulo na okay po, sir, magalang ngunit may bahid ng pag-iingat ang kanyang tinig. Mula naman sa likod nila, nakatingin ang ating bida habang sinasabi niya sa isip na dumaan lang ba siya talaga. Parang hindi ka panipaniwala ang sinasabi niya. Makikita ang seryosong tingin niya na sinabi pa sa isip na ang taong yan ay gumagawa lang ng mga bagay na makikinabang siya. Dagdag pa niya habang makikita itong nakatalikod na pinapangalagaan lang niya ang mga aso ng Merem Alliance, hindi ang mga umalis na. Sinabi pa niya sa isip habang dumating na si Baek Pyo dala ang alak na ano ba talaga ang nagdala sa kanya rito. Ibinababa ni Baek Pyo ang tasa sa lamesa habang sinasabi nito sa kanya na nakipagkita ka ba. Tumingin ng matalim na nakangising sinabi pa nito na nakipagkita ka ba kay Advisor Gal? Nanlaki naman ang mata sa gulat ng ating bida nang marinig niya iyon at napasabi sa isip na Galzariang. Tumugon sa kanya si Baek Pyo habang nagsisilbi sa kanila ng inumin na pumunta siya rito minsan at binigyan ako ng regalo para sa pagbubukas ng negosyo. Nagsali nito ng alak habang sinasabi sa kanya na, mukhang naging malapit kayong dalawa, ha? Tumugon sa kanya si Baek Pyo na oo, naging malapit kami. Sinabi nito sa kanya na may plano ka bang bumalik? Na napatingin sa kanya ang alalay nito habang nakapikit lang sa kanya si Baek Pyo. Sinabi naman sa isip ng ating bida habang umiinom na maayos ang ginagawa niya. Hindi siya pwedeng magsinungaling tungkol sa mga bagay na pwedeng malaman sa investigasyon. Ang padalos-dalos na pagsisinungaling ay magdudulot lang ng hinala. Makikita itong hawak ang tasa ng alak na may bahagyang ngiting sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi madaling basahin kung tuwa ba yun o babala. Si Baek Pyo at ang kanyang alalay ay nakatitig lang sa kanya, kapwa walang imik. Samantala, ang ating bida ay payapang umiinom ng alak. Ibinaba nito ang tasa ng alak habang sinasabi na naku, ang bilis ng oras, dahil may aasikasuhin pa ako, kailangan ko nang umalis ngayon. Gumalang si Baek Pyo na sinabi na maraming salamat sa pagpunta. Sana'y maging ligtas ang biyahe mo. Hinawakan siya nito sa balikat at sinabi na kung ganun. Magkita na lang tayo ulit, tahimik lang na nakatingin sa ibaba si Baek Pyo. Habang papaalis, bigla naman itong napatigil sa paglalakad. Lumingon ito sa kanya at bahagyang ngumiti, ang ngiti may halong pag-usisa, bago sinabi, na may ibinigay ba sa iyo si Tagapayo Gal? Nagulat ang ating bida nang marinig niya yun, at sa loob ng isip niya ay napasabi, na yun siguro yun. Hinahanap ni Sima Tian ang iniisip niyang nasa kay Gal Seriang. Sumagot sa kanya si Baek Pyo na wala siyang ibinigay sa akin. Napatingin naman sa kanya ng matalim si Sima Tian, ang mga mata niya'y tila mga pana na tumutok sa kahinaan o lihim na sinusubukang itago. Makikita naman ang mukha ni Baek Pyo na nakatingin lang sa ibaba. Ang mga mata niya'y may tingin na matamlay, waring pinipilit pigilan ang damdaming unti-unting sumasakop sa kanya. Napangiti si Sima Tian habang napahinga sandali, at mahinang sinabi na ganun ba. Nakangising sinabi sa kanya, ni Sima Tian na masarap ang alak. Good luck sa negosyo. At ilang sandali pa,
Makikita na ang mga ito sa labas ng tavern ni Baekpyo. Dumaan ito sa gilid ng tavern, at sa pamamagitan ng bintana ay malinaw na makikita ang ating bida na nakaupo sa loob. Tahimik pa rin habang hawak ang tasa ng alak. Tahimik na sinabi ng ating bida sa isip, na hindi ko alam kung ano ang hinahanap ni Sima Tian. Ang mga salita ay bumulong lamang sa kanyang isipan, na parang lihim na kasama lamang niya sa katahimikan ng tavern. Dagdag pa niya habang tahimik pa din si Baekpyo na nakatingin sa ibaba na pero ang katotohanang pumunta siya rito ay ibig sabihin na damay na si Baekpyo dito. Tumayo na ang ating bida, at sa magalang na kilos ay yumuko ang ulo, isang simpleng paggalang na puno ng disiplina at pag-iingat. Napatingin naman sa kanya si Baekpyo, ang mga mata niya ay bahagyang nagliwanag sa sandaling yon, tila sinusukat ang intensyon at katatagan ng bisita. Masayang sinabi naman ng ating bida sa kanay na salamat. Tunay ngang masarap ang alak. Masayang tumugon naman sa kanya si Baekpyo na salamat din. Nakatingin sa kanya ang ating bida at sinabi na napakasarap nito kaya babalik ako rito muli bukas. Mariin namang nakatingin sa kanya si Baekpyo na mingiti sa mukha. Habang naglalakad sinabi sa isip ng ating bida na umaasa ako na mamumuhay ng masaya si Baekpyo. Kahit hindi ko siya magawang tauhan ko, basta masaya siya, wala akong intensyong isama siya. Tumingin siya ng seryoso sa unahan at sinabi pa sa isip na pero dahil nadamay si Baekpyo sa isang bagay na hindi ko alam, aasikasuhin ko ito bago ako umalis. Malapit nang lumubog ang araw, at makikita ang gusaling ito na nakatayo sa gilid ng lansangan, ang mga dingding nito ay bahagyang nalulubog sa gintong liwanag ng papalubog na araw. Mula rito masayang sinabi ni Sima Tian na ang lalaking nagngangalang Baekpyo ay eksaktong tulad ng inaasahan ko. Sinabi naman ng kanyang alalay mula sa likod. Na ibig bang sabihin, hindi niya natanggap mula kay Galzariang ang espadang Azure Wisdom King ng dating pinuno ng alyansa. Tumugon ito sa kanya na yon ang una kong naisip. Ngunit, na naalala niya ang reaksyon ng mukha ni Baekpyo na sinabi pa na napakakalma niya nang tanungin ko siya bigla sa huli. Para bang, napaghandaan na niya ang sagot na yun sakaling may magtanong. Na makikita ang mukha nito na seryosong nakatingin sa unahan. Sinabi pa ng alalay nito na gaya ng inaasahan, napakatalas mo talaga. Sumagot ito habang nakaharap sa bintana na pero kakaiba. Dagdag pa nito na kung itinago niya ang ganong kaalagang espada, bakit siya naglalagi sa paligid ng Merm Alliance? Iyon din ang iniisip ko. Na napalaki ang mata ng kanyang alalay nang mapakinggan niya ito. At tinanong pa nito na siguradong may lihim siyang pakay. Ako na ang bahala sa kanya. Tumingin sa kanya si Sima Tian at sinabi dito na sige, ipapaubaya ko na ang kasong ito sa iyo. Pero tandaan mo ito, ang gagawang yon ang dating pinakamahusay na bantay ng Merm Alliance. Sumagot naman ito sa kanya na alam ko yon. At makikita ang gusaling ito na puno ng ilaw sa loob. Ang bawat bintana ay sumasalamin ng mainit at maliwanag na nagmumula sa loob ng tavern. Makikita ang pintuan na sinabi ng ating bida sa isip na ano ba ang hinahanap ni Sima Tian. Dagdag pa niya habang nakaupo sa kama na hinahanap ba niya ang isang bagay na pag-aari ni Galzariang. O isa sa mga pag-aari ko. Mariin siyang nakatingin sa unahan na sinabi pa na gayunpaman, dahil wala naman akong hilig mag-ipon ng mga bagay. Wala akong partikular na mahalaga. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na wala namang mga hiyas, elixir, o kayamanan. Hindi ba't buong buhay akong umasa sa iisang espada lang? At nang mapagtanto ng ating bida yon, agad na napalaki ang kanyang mata na napabulong sa kanyang sarili na huwag mong sabihin. At makikita ang kanyang espada na Azure Wisdom King Sword nang siya ay Alliance Leader pa na kanyang ginagamit. At naalala ang sinabi sa kanya ni Galzariang na iyon lang naman palagi ang ginagamit ninyo, Panginoon. Marami tayong mahahalagang espada sa imbakan, pero hindi ba't ibinabalik ninyo rin ang mga yun matapos gamitin ng ilang buwan? Hawak ang espada na tumugon siya na talaga ba? Napasabi sa kanya si Galzariang na ang katotohanang hindi ninyo man lang napapansin yun ay patunay kung gaano ninyo pinahahalagahan ang espadang Azure Wisdom King, Panginoon. Tumugon siya na napakatagal na nitong nasa akin kaya pakiramdam ko'y parang bahagi na ito ng sarili kong pagkatao. At pagkatapos ay itinaas niya ang espada at pinagmasdan. Balik sa kanya na sinabi pa niya noon kay Galzariang na kapag namatay ako, alagaan mo itong mabuti at ibigay sa isang karapat-dapat.
Na sinabi pa niya na naiisip ang dalawang ito na kung ninakaw ni Galceriang ang espadang Azure Wisdom King at nasa pag-aari na ngayon ni Baekpyo, hindi basta sisuko si Sima Tian. Na napaseryoso siya ng mga tingin habang naiisip ang mga ito. At lumipas ang araw, na muling makikita ang tavern ni Baekpyo sa parehong lugar. Napalingon si Baekpyo habang sinasabi na bumalik ka nga talaga. Masayang sumagot ang ating bida na mukhang napaaga yata ako. Sinagot siya ni Baekpyo na hindi, magbubukas pa lang sana ako. Tuloy ka, nagtatakang napatingin naman ang ating bida. At sinabi niya sa isip habang makikita ang dala ni Baekpyo na yun ang night-crying insect, isang insektong kadalasang ginagamit ng Ferocious Tiger Group na nagigising lamang sa gabi. Kadalasan itong ginagamit sa pagbabantay sa gabi dahil umiiyak ito kapag may lumalapit. At ginagamit para maiwasan ang pagpasok ng mga mananalakay sa gabi. Ibig sabihin handa siya sa isang pagsalakay. Mukhang alisto rin si Baekpyo, Lumingon sa kanya si Baekpyo habang sinasabi na paumanhin sa kalat. Sumagot ang ating bida na ako nga ang dapat humingi ng paumanhin. Muling sinabi sa kanya nito na kung mas marami lang sanang taong tulad mo, agad sana akong yumaman. Young Master, masayang sumagot ang ating bida na kung ganun, mukhang dapat araw-araw akong pumunta rito para yumaman ka. Malakas namang tumawa sa kanya si Baekpyo sa ginawa niyang biro. At pagkatapos, sinabi sa kanya na maupo ka muna at bigyan mo ako ng sandali. Tumugon ang ating bida na huwag kang mag-alala sa akin. Uupo lang ako rito at magpapakasaya sa tanawin sa labas. Makikita ang labas ng tavern na sinabi pa niya na sige lang. Mula sa bintana, tahimik na nakatingin sa labas ang ating bida. Ang mga mata niya ay nakatuon sa malayo. Na makikita ang mukha niya na napangiti, isang ngiting tahimik ngunit may bahagyang aliw at kuryosidad, na waring sumasalamin sa mga iniisip niya habang pinagmamasdan si Baekpyo. Na ito ay nagpupunas ng pinggan. At naiisip niya nung nakikipaglaban pa ito. Na sinabi niya sa isip na marahil pinangarap ni Baekpyo na magbukas ng ganitong bahay inuman habang isinasagawa ang mapanganib at mabigat na misyon ng pag-escort. Dagdag pa niya na kung ganoon, ang lugar na ito ang magiging pahingahan niya balang araw. Makikita ang saya sa mukha ng ating bida habang naiisip ang mga ito, isang ngiti na natural at hindi pilit, na nagmumula sa kaunting aliw at kasiyahan sa mga kaisipan na dumadaloy sa kanyang isip. Bigla namang may nakita siya, at ikinalaki ng kanyang mga mata ang kanyang nasaksihan. Tila may kakaiba sa mga dekorasyon sa pader na napasabi siya sa isip na huwag mong sabihin. At dito na po nagtatapos ang ika-44 na kabanata. Ika-45 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi niya na ang isang pinangalang espada ay kikilalanin ng may-ari nito kapag matagal na silang magkasama. Literal nitong nakikilala at nauunawaan ang aking damdamin. Alam nito kung galit ako, at kung gaano ako kagalit. Kapag nagtugma ang espada at ang emosyon, mas lumalakas ang atake. Makikita sa pader ang mga ito na sinabi pa niya sa isip na noon, nagpapakita ng reaksyon ng espadang Azure Wisdom King tuwing pinapakawalan ko ang aking ki. Nakatingin siya dito na sinabi pa sa isip na pero hindi ko alam kung makikilala pa nito yun dahil nagbago na ang katawan ko at naging kaibiliduan. Seryoso siyang nakatingin dito na sinabi pa sa isip na dahil pareho pa rin ang Heavenly Martial Circulation Mind Art, subukan natin. Tumayo siya habang sinasabi pa sa isip na mabuti na lang at nagkataong wala rin si Baekpyo. Lumapit siya rito at marahang itinapat ang kanyang kamay sa espada, ang mga daliri niya ay bahagyang nakabuka na para bang dinadama ang presensyang nagmumula rito kahit hindi pa ito nahahawakan. Pumikit siya at naglabas ng enerhiya, marahan ngunit kontrolado, na para bang hinahayaan niyang dahan-daang damaloy ang kanyang ki at maramdaman ng espada. Hinawakan niya ang espada na may enerhiya sa kamay. At pagkahawak niya sa espada, agad niyang tinanggal ang enerhiya, na para bang kusang hinigop pabalik ng kanyang katawan ang ki na kanina'y marahang dumadaloy sa kanyang palad. Napalaki ang kanyang mga mata sa gulat, at sa loob-loob niya ay napasabi, iyan ang espadang Azure Wisdom King. Ang sandaling yun ay tila tumigil ang mundo sa kanyang paligid. At makikita sa kanyang mukha na hindi siya makapaniwala, ang mga mata niya ay bahagyang nanlalaki habang ang kanyang labi ay kusang napangisi na lamang, isang ngiting may halong pagtataka at pananabik.
Habang nakatingin siya dito napasabi pa siya sa isip na akalain mong itinago niya ito sa loob ng isang kahoy na palamuti. Bigla namang lumabas si Baekpyo mula sa loob ng tavern, bahagyang napalingon naman ang ating bida sa kanya. At masayang sinabi niya dito na parang hindi ko naman nakita ang mga sculptures na ito noong una akong pumunta rito. Habang inilalagay ni Baekpyo ang alak sa lamesa niya sinabi sa kanya nito na ginawa ko iyan kapag may libreng oras ako. Hindi pa ganun kagaling ang husay ko. Umalis na si Baekpyo pagkatapos niyang ilagay ang alak sa kanyang lamesa, habang sinasabi naman ng ating bida sa isip na kaya pala totoo na hinahanap ni Sima Tian ang espadang Azure Wisdom King. Nakatingin siya sa alak na sinabi pa sa isip na paano ko ito aayusin. Sinabi naman sa kanya ni Baekpyo na sinabi mong ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Billy Swordsman, tama? Masayang sumagot ang ating bida na oo. Kasalukuyan akong naglalakbay sa mundo upang palawakin ang aking karanasan. Mariin siyang nakatingin na sinabi pa niya sa isip na ang pinakamahalagang bagay sa isang relasyon ay tiwala. Dagdag pa niya sa isip na kapag nagsimula sa panlilinlang, walang paliwanag ang makakabur sa pag-aalinlangan. Napakahalagang pagkakataon ng insidenteng ito upang mailayo siya sa panganib at makabuo ng ugnayan sa pagitan niya at ni Billy Duan. At pagkatapos, sinabi sa kanya ni Baekpyo na ang edad mo ang pinakamagandang edad, young Master Billy. Ngumiti at tumugon naman siya na hindi ka rin naman ganun katanda, Ginoo. Tumawa si Baekpyo na sinabi naman sa kanya na matagal nang lumipas ang kabataan ko. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na sa tingin ko ang mahalaga ay ang isipan, hindi ang edad. Tumingin sa ibaba si Baekpyo at sinabi na tama ka. Ngumisi ang gating bida at sinabi sa kanya na sana'y hindi kita naiinsulto sa pagbanggit ng edad kahit bata pa ako. Tumingin sa kanya si Baekpyo at sinabi na syempre hindi. Hindi mukhang bata si young Master Billy. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na ibig mong sabihin mukha akong matanda. Napabuka namang ng kamay sa unahan si Baekpyo na agad na sinabi sa kanya na hindi iyon ang ibig kong sabihin. Naalala niya ang alliance leader na sinabi pa na paano ko ba ipapaliwanag. May kakaiba sa'yo, may ngiti sa mukha ang ating bida na nakatingin sa kanya at sinabi sa isip na syempre. Hindi mo alam kung gaano ako kaseryoso ngayon. At sinabi niya sa kanya na ituturing ko yan na papuri. Ngumiti si Baekpyo at tumugon na syempre naman. Napapikit naman ang ating bida habang iinom ng alak, marahang iniangat ang tasa sa kanyang labi na parabang ang simpleng pag-inom ay sapat upang maitago ang anumang damdaming nais niyang ikubli. At lumipat ang eksena sa kamay na ito, na dahan-daang kukuha ng pagkain mula sa mesa. Dahan-daang inangat ng babae ang pagkain, maingat ang bawat galaw na parabang pinapahalagahan ang bawat piraso. Mula naman sa pintuan, nakatingin sa kanya ang matanda na may pagtataka sa mukha. Habang lumalapit sinabi ng matandang babae na may iniisip ka ba? Ito pala ay ang Heavenly Net Union Ban Zuking. Na tumugon na nakatanggap ako ng tawag ng pagpapatawag mula sa Miriam Alliance. Tumugon sa kanya ang matanda na mula kay Ma Fengji. Ano na naman ang gusto ng pangit na matandang yon? Ang matandang ito pala ay ang Heavenly Net Union's elder na si Elder Feng. Muling sinabi sa kanya ni Ban Zuking na ng mensahe ay hindi galing kay Ma Fengji kundi kay tagapayo Sima Tian. Mukhang nagpadala rin siya ng mensahe sa Demonic Eye Valley at Wantong Union. Napahawak sa baba ang matanda na napasabi na isa-isa niya ba tayong tinatawag para pasunurin? Sinabi pa ng babae na sa tingin ko oo. Muling sumagot ang babae na pinuno man ng alyansa o tagapayo, tusong-tuso talaga ang matatandang lobo na yon. Napahinga ito ng malalim na sinabi pa na nakakabahala ang kinabukasan ng Jianghu. Hindi kailanman sinabi ni Tian Hijin na sumali kami sa Miriam Alliance ng ganoon kaagad. Mariin na nakatingin ang babae. At naiisip ito na sinabi pa sa isip na dahil sa matagal kong ugnayan sa Righteous Pavilion, natural lang na nakilala ko ang punong tagapayo. Dagdag pa niya na, napakaayos at magalang ng naging pag-uusap namin noon. Kung ikukumpara roon, napakabastos ng isang panig na abisong ito. At pagkatapos ay napaliit ng mata ito, bahagyang pumikit. At napalaki ng mata nang sabihin ng matanda na may balita ka ba mula sa taong yon. Napatingin ito sa matanda at napasabi na ano. Sinabi sa kanya ng matanda na ang tinutukoy ko ay ang dating punong tagapayo. Bahagyang napatungo ito ng ulo na may inis sa mukhang sinabi na narinig kong ibinaba siya sa karaniwang tagapayo.
Napahinga naman ang matanda habang nakatingin sa babae. Habang papaalis ang matandang babae sinabi niya na sobrang nakakainis ito. Isang lalaki naman ang dumating na sinabi na pinuno ng unyon, sa tingin ko dapat pumunta ka agad sa sangay ngayon. Nagtataka naman itong napatingin, at ilang sandali pa makikita ang Heavenly Net Union, sangay ng Wuhan. Makikita ang lalaking ito na may takip sa isang mata, nakaupo ng diretso ang katawan at nakatuon ang tingin sa unahan. At mula sa likod ng tabing na silag sinabi ng nasa loob na pumunta ka rito para magbenta ng mahalagang impormasyon. Ito pala ay ang ating bida, na nagbabalat kayo habang sumagot ng mahinahong, oo. At naalala pa niya ito na sinabi niya na kahit binago niya ang boses niya, walang duda na siya ang pinuno ng Heavenly Net Union. Dagdag pa niya na isa ito sa 3 pangunahing ahensya ng impormasyon sa Jianghu. Nakilala ko lang ang pinuno ng organisasyong ito sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Gal Zariang. Balik sa babae na tinanong siya na at ang impormasyong yun ay iniwan ng dating pinuno ng alyansa. Sumagot siya na tama yun. At hindi pa ito kailanman nailathala. Muling sinabi sa kanya nito na paano namin malalaman kung talagang kay Tianhe Jin yan. Isang papel ang kanyang pinakita at sinabi niya na malalaman ninyo sa sulat kamay. Mula sa likod ng silag na tabing sinabi ng babae sa kanya na mapapatunayan ba natin yun? Sumagot siya na syempre, basta sa harap ko ninyo susuriin, bigla namang napaangat ang ulo ng babae, at mula sa likod niya, makikita ang matandang lalaki na papasok, ang mga balikat niya ay bahagyang nakayuko habang mahinahong binubuksan ang pinto. Inabot niya ang papel sa matandang lalaki, dahan-daang iniabot mula sa kanyang kamay habang panatilihing maayos ang kilos at ekspresyon. Agad namang sinuri ng matanda ang papel, maingat niyang binuksan at tiningnan ang bawat detalye na parang may nakatago sa bawat titik o guhit. Napasabi naman sa isip ang babae na ito ba talaga ang sulat kamay ng dating pinuno ng alyansa? At makikita sila na tahimik na nakatingin sa nagsusuri ng papel. Bawat isa ay nananatiling nakapako ang tingin, waring hinihintay ang magiging hatol o reaksyon ng matanda. Bahagyang napangiti siya. Ang ngiti tahimik ngunit puno ng kaunting tagumpay, at sa isip niya ay napasabi, na hindi yan peke, dahil ako mismo ang sumulat niyan. Napatingin siya sa nagsusuri na sinabi pa sa isip na inasikaso ko pa nga ang papel at tinta para magmukhang hindi ito bagong sulat. At ilang sandali pa, maingat na tiniklop ng matandang tagasuri ang papel, na tila bawat galaw ay puno ng pag-iingat at paggalang sa laman nito. Tumingin sa babae na sinabi ng matandang tagasuri na totoo ito. Makikita ang pawis sa pisngi ng babae na napasabi na kailangan ko mismo itong makita para matiyak ang tunay na halaga. Ayos lang ba? Sumagot siya habang nakatingin sa ibaba na naiintindihan ko. Naniniwala ako sa reputasyon ng Heavenly Net Union. Hindi ko inaakalang sasagap kayo ng impormasyon ng kliyente ninyo, tama? Sumagot sa kanya ang babae habang lumapit sa kanya ang matanda na huwag kang mag-alala. At nang makita ang sulat, napalaki ang mata ng babae, ang mukha niya ay napuno ng pagkagulat at pagkabigla. Sinabi pa ng ating bida sa isip na para mas kapani-paniwala, nagsulat ako ng kaunti tungkol sa Soul Chasing Azure Sword Arts na ako lang ang nakaalam. Wala naman akong isinulat na mahalaga, ngunit ang mahalaga ay ang susunod na talata. Sinabi niya sa sulat na hindi ko naabot. Ang layunin ko sa buhay, ang marating ang Mental Sword Realm. Ngayon, susubukan kong muli hamanin ang Mental Sword Realm sa pamamagitan ng pagsira sa aking natatanging sandata at panghabang buhay na kaibigan, ang Espadang Azure Wisdom King. Binbasa pa ito ng babae na ayon dito na sana'y magbunga ang hamon ko. Dahil ang araw na ito ang magiging turning point ng buhay ko bilang martial artist. Nakangiting sinabi pa niya sa isip na isinulat ko na winasak ko ang Espadang Azure Wisdom King. At dito na po nagtatapos ang ika-45 kabanata.